Oo, magandang araw sa iyo na nakikinig sa atin. Salamat sa pagpapadala ng mga materyales na to. Sisiririn natin ngayon yung mga pinakabagong galaw mula sa Malacanang. May dalawa tayong malaking topic. Una, yung pambansang budget para sa 2026 at pangalawa, yung apat na medyo mabibigat na panukalang batas na isinusulong ng Pangulo. So, ang misyon natin, himayin natin to. Ano ba talaga ang ibig sabihin nito para sa ating lahat? Tara! Oo, at alam mo maganda yung pagkakaset ng sources mo. Kasi kitang-kita mo agad yung dalawang mukha ng pamamahala. Sa isang banda, andyan yung pera, yung pondo ng bayan. Sa kabilang banda naman, andyan yung mga patakaran, yung pagtatangkang baguhin yung buong sistema ng politika. At ang interesante, magkadugtong yan. Hindi mo pwedeng paghiwalay. At makikita natin kung paano. Sige, unahin na natin yung pera, yung budget. Ang unang headline dito sa mga materyales, tiwala raw ang Malacanang na maipapasa ang 2026 national budget bago magpasko. At hindi to biro, ang pinag-uusapan natin. Taon naman talaga tumataas ang budget. Pero para sa akin, ang mas malaking balita dito ay hindi yung halaga kundi yung sinasabi nilang kumpiyansa. Dahil dyan, sinabi nilang hindi na raw kailangang is-certify as urgent ng Pangulo yung General Appropriations Bill o GAB. Okay, teka. Di ba karaniwan ginagamit yung urgent certification para mapabilis yung proseso sa Kongreso, lalo na kung mainit yung debate. So pag sinabi nilang hindi na kailangan, parang ang dating sa akin, plansado na to. Yan yung isang interpretasyon at valid yan. Pero yung official na paliwanag galing kay PCO Undersecretary Claire Castro ay on track daw ang lahat. Ang konteksto kasi nito ay yung naganap na LEDAC meeting, yung Legislative Executive Development Advisory Council. Yung parang huddle ng ehekutibo at lehislatura. Oo, yun mismo. Doon pa lang, nagkasundo na sila sa timeline, kumbaga may pre-approval na. Pero tama ka, pwede rin tong tingnan bilang senyales ng napakalakas na alignment ng dalawang sangay. Kung ano ang gusto ng palasyo, yun ang masusunod sa Kongreso. Okay, so malinaw na confident sila sa pera at sa proseso nito. Pero heto na, ito yung mas malaking kwento na konektado doon. Yung kung paano nila planong baguhin yung sistema na gumagamit ng perang yan. Dito na pumapasok yung apat na priority bills. At hindi ito mga simpleng batas lang, di ba? Hindi, ang dating nito ay major surgery talaga sa sistema. Parang isang buong narrative ang binubuo nilang apat. Kasi tinatamaan nito pareho yung kung sino ang nahahalal at kung paano sila pinapanagot. Parang sinasabi ng administrasyon na sira yung sistema mula sa umpisa hanggang sa dulo. Sige nga, isa-isahin natin. Yung unang dalawa, Anti-Dynasty Bill at Party List System Reform Act. Pwede nating sabihin na ito yung mga batas na para sa entrance ng sistema, kung sinong pwedeng pumasok. Tama, yun ang aayusin. At sa anti-dynasty bill, dyan talaga laging nagkakatalo, sa definisyon. Ano ba talaga ang isang dynasty? O nga, kasi kung mag-asawa lang kayo na parehong nasa pwesto, dynasty na ba yun? Paano kung yung kapatid mo, mayor sa ibang probinsya? Exactly. Yung anong degree of consanguinity and affinity, dyan magkakatalo yan. Kasi kung masyadong maluwag yung definition, wala ring ngipin yung batas, palamuti lang. At ganun din sa party list system reform. Ang problema naman dyan yung konsepto ng marginalized sector. Ang sabi sa source, kailangan daw ng reforma kasi nagbabago ang political landscape at maraming umaabuso. Ano ba yung pang-aabusong tinutukoy nila dito? Yun. Yung pang-aabuso dyan ay yung nakikita nating mga bilyonaryo, mga political clans, nagtatayo ng sarili nilang party list. Tapos sasabihin nila, nire-representa nila ang isang marginalized sector. Yung security guard ng mansion nila, yun daw. Naging backdoor na siya para sa mga mayayaman at makapangyarihan para makakuha ng upuan sa Kongreso. So, ang malaking tanong para sa mga mambabatas, paano ka gagawa ng batas na sasalain yan? Paano mo masisiguro sa papel na ang tunay na magsasaka ang makakaupo at hindi yung may-ari ng pinakamalaking hasyenda? Parang ang hirap isulat niyan sa legal na lingwahe. Diyan pumapasok yung sabi ng pangumuyo, ayon sa source, na kailangan itong mapag-aralan ng mabuti. Hindi lang basta ipasa.
Kasi isang salita lang na magkamali sa definition, may loophole na agad. Ang layunin daw ay bigyan ng tunay na choice ang botante na base sa merito, hindi sa apelyido. Pero yung how, yun ang mahirap. Okay, yan yung entrance sa sistema. Ngayon, punta tayo sa kabilang dulo, sa accountability. Dito pumapasok yung dalawang panukala para sa mga nakaupo na. Una, itong Independent People's Commission o IPC Act. Teka, parang bago to sa pandinig ko. Tinawag itong isang powerful body sa source. Ang trabaho daw ay mag-investiga sa lahat ng illegal na proyektong pang-infrastructure. Oo, at malaki ang potential niyan for conflict. Kaya nga may kasamang babala agad yung Pangulo eh. Kailangan daw siguraduhin na hindi ito mawe-weaponize o magagamit sa pamumulitika. Gets ko. Pero ang tanong, hindi ba yan magdudulot ng overlapping of jurisdiction? Kasi 'di ba, trabaho na yan ng ombudsman. At yan mismo ang alalahanin na inilatag sa LEDC meeting ayon sa source. Ang challenge sa Kongreso ay paano kalilikha ng isang komisyon na may tunay na kapangyarihan. Pero hindi sila magiging parang dalawang traffic enforcer sa isang intersection. Kailangan ng napakalinaw na linya kung saan nagsisimula at nagtatapos ang trabaho ng isa't isa. Isang delicate balancing act kung ganun. Okay, ngayon, para sa pang-apat at huli, yung Cadena Act, Citizens Access and Disclosure of Expenditures for National Accountability Act. Ito parang mas straightforward, transparency lang. Oo, ito yung parang no-brainer bill sa kanilang lahat. Ang layunin lang naman nito ay gawing bukas at responsable ang paggamit ng pera ng bayan. At ayon sa source, malinaw ang sabi ng Pangulo dito. Wala siyang nakikitang mali sa pagsusulong nito, walang ifs or buts. Pero kung ganun pala ka-straightforward, bakit kailangan pa itong isama sa priority bills? Hindi ba dapat standard practice na yan? Bakit hindi pa ito bakas hanggang ngayon? Magandang tanong yan. At siguro ang sagot dyan ay dahil bagamat simple ang konsepto ng transparency, marami sa gobyerno ang nakikinabang sa kakulangan nito. Ang kadiliman, di ba, best friend ng katiwalian. So yung pagsasabatas nito, isang malinaw na statement na tapos ng maliligayang araw. Parang ganun. Okay, so kung pagsasama-samahin natin lahat to, yung 6.7 trillion budget at itong 4 na major reforms, ano yung kabuuang larawan na nabubuo? Ano yung grand narrative na sinusubukang ipinta dito? Yun ang malinaw. Ang common thread na nag-uugnay sa lahat ay yung lunyang direktang binanggit sa source. Mawala ang pang-aabuso sa politika, mula sa pag-aayos kung sino ang nakakapasok sa sistema. Yung anti-dynasty at party list reform. Oo, hanggang sa paglalagay ng mas mahigpit na bantay sa mga nasa loob na. Yung IPC at Cadena Act. So two-pronged approach, hindi lang paglilinis ng bahay, kundi pagbabago na rin ng blueprint ng bahay. Pero hetong tanong ko, ito ba ay isang genuine na reform attempt o isa lang strategic move para i-consolidate ang kapangyarihan? At yan ang pinaka-importanting tanong na dapat nating bantayan. Sa isang banda, lahat ng reformang to matagal ng hiling ng maraming sektor. Sa kabilang banda, anumang pagbabago sa sistema ay pwedeng magbukas ng pinto para sa unintended consequences o di kaya ay mga intended consequences na pabor lang sa mga kasalukuyang nasa kapangyarihan. Doon natin makikita sa final version ng mga batas kung para kanino ba talaga yan. Okay. Kaya bilang pagbubuod, tinalakay natin yung kumpiyansa ng gobyerno sa on-time na pagpasa ng napakalaking 6.793 trillion pesong budget para sa 2026. At mas malalim nating sinuri yung 4 na priority bills na bumubuo sa isang narrative ng system overhaul. Yung anti-dynasty at party list reform para ayusin yung entrance sa politika at yung IPC at Cadena Act para higpitan yung accountability. At iiwan namin sa iyo ang isang katanungan para pan-isipan. Dahil sa mga tinalakay nating hirap sa paggawa ng batas, ang pag-define ng dynasty, ang pagsala sa mga tunay na marginalized at ang pag-iwas na ma-weaponize ang isang komisyon, ang tanong ay,
Kung ikaw ang isa sa mga mambabatas, paano mo isusulat ang mga batas na to sa paraang halos imposible itong malusutan o maabuso? Ano mga specific na salita o provision ang ilalagay mo para masigurong ang spiritu ng reforma at hindi lang ang letra ng batas ang siyang masusunod? Isang malaking hamon yan. Maraming salamat sa pagsama mo sa amin sa pagsusuring ito. Hanggang sa susunod.